Isa ka lang katulong na may lisensya. Walang nagmamahal sa'yo. Iyan ang text na natanggap ko mula sa kapatid kong si Bea. Hating gabi. 3 oras ang lumipas. Ang boses naman ni Mama ang tumitili sa kabilang linya. Elena, magpadala ka ng 500,000 pesos ngayon din. Pumutok ang appendix ni Bea. Hindi siya ooperahan ng ospital kung walang down payment. Tumingin ako sa orasan. 3:10 ng madaling araw. Isa akong ER nurse sa isang malaking ospital sa Maynila. Alam ko ang batas. Alam ko ang Republic Act 10932 o ang Anti-Hospital Deposit Law. Bawal tumanggi ang mga ospital sa emergency cases kahit walang pambayad. Ooperahan ka muna bago maningil. Palagi iyon. Hindi ito medical emergency. Ito ay isang burarang nakawan. Nakaupo ako sa gilid ng kama. Ang liwanag ng cellphone lang ang ilaw sa madilim na kwarto. Nakatapat ang daliri ko sa callback button. Ito yung sandali kung saan ang dating Elena ay bibigay na. Ang lumang Elena ay iiyak, magmamakaawa, at sasagarin ng lahat ng credit card marinig lang ang galing ng anak ko. Pero namatay na ang lumang Elena nang ma-realize niyang ang appendix ng kapatid niya ay painlang sa isang malaking panloloko. Pinindot ko ang call. Sinagot agad ni Mama sa unang ring. Elena, naipadala mo na ba? Sinusubukan ko, Ma. Sagot ko. Tinaasan ko ang boses ko, nilagyan ng panginginig ng takot na hindi ko naman talaga nararamdaman. Ayaw tanggapin ng banking app ko. Nakalock. Hindi ako makapag-transfer ng ganoon kalaking halaga sa personal account. Fina-flag ng bangko as fraud protection. E di tawagan mo. Ipa-override mo. Ang boses niya ay basag, desperada. Hindi desperasyon ng isang inang nag-aalala, kundi desperasyon ng isang adik na kailangan ng bisyo. Hindi pwede. 3:30 na ng madaling araw. 8:00 pa magbubukas ang customer service. Huminga ako ng malalim, pinalabas na nanginginig ito. Ma, makinig ka. Pwede kong i-wire transfer diretso sa billing department ng ospital. May special access ang account ko para sa emergency medical transfers 24/7. Basta nasa akin ang specific provider codes. Mababypass nun ang hold. Sige. Huminga siya ng maluwag. Sige. Gawin mo yan. Ipadala mo na. Anong kailangan mo? Exact details. Kapag nagkamali ako ng isang numero, magbabounce ang pera at si Bea. Hindi maooperahan si Bea. Nagpakawala ako ng isang hikbi. Napakagandang acting. Ibaba mo muna ang telepono. Hingin mo sa doktor ang buong pangalan niya, ang PRC license number niya, at ang CPT billing code para sa appendectomy. Tapos tawagan mo ako at i-record mo sa voicemail. Huwag mong i-text. Kailangan ng bangko ng voice verification para sa wire transfer. Bakit hindi ko na lang sabihin ngayon? Dahil kailangan ng bangko ng recording. Sigaw ko. Ibinubuhos ang lahat ng peking histerya na kaya ko. Gusto niyo ba ng pera o hindi? Oo na. Oo na. Pupunta na ako sa nurse's station. Tatawag ako agad. Namatay ang linya. Ibinaba ko ang telepono at tumitig sa pader. Hindi nanginginig ang kamay ko. Kalmado ang paghinga ko. Tinatanong ako ng mga tao kung paano ako naging ganito kalamig, kung paano ako nakakapag-isip ng legal trap habang sumisigaw ang nanay ko tungkol sa naghihingalo kong kapatid. Hindi nila naiintindihan ang triage mindset sa ER. Kinakategorize namin ang pasyente gamit ang color tags. Black ay patay na, red ay critical, green ay yung mga nakakalakad pa. Hindi ka nag-aaksaya ng luha sa mga black tags. Sinasalba mo ang mga red. Pero minsan, may pasyenteng dumarating na nagwawala sa sakit, humihingi ng morphine, sinasabing 10 out of 10 ang sakit nila. Pero ang heart rate nila ay 60. Tuyo ang balat. Unfancy 7 puntong-puntong-tong. Normal ang mga mata. Hindi mo sila kinamumuhian. Hindi mo sila huhusgahan. Dinadiagnose mo sila. Ang pamilya ko ay hindi code red. Hindi sila namamatay. Sila ay isang cancer, isang tumor na bumalot sa pananalapi at pagkatao ko
sa loob ng 30 taon. Hindi ka nakikipagnegosasyon sa cancer. Hindi mo dinadaan sa pagmamahal ang cancer para gumaling. Pinuputol mo ito. Ngayong gabi, ang biopsy. 5 minuto ang lumipas. Nag-vibrate ang phone ko. Voicemail notification. Hindi ko muna pinakinggan. Pumunta ako sa kusina, nagsali ng tubig, at ininom ito ng nakatayo. Ang katahimikan sa kondo ko ay mabigat. Parang hangin bago bumuhos ang bagyo. Pinindot ko ang play. Elena, si mama to. Nakuha ko na ang info. Hinihingal ang boses niya. Madrama. Si Doc. Dr. Anthony Mitchell sa Metropolitan Medical. Sabi niya ang billing code para sa emergency appendectomy ay. Teka, basahin ko. 44970. Ipadala mo ang 500,000 sa account na tinext ko kanina. Bilisan mo. Sobrang sakit na ng nararamdaman niya. Sinave ko ang file. Tapos in-email ko ang kopya sa secure cloud storage ko. Ang estafa at paglabag sa Cybercrime Prevention Act ay mabibigat na kaso. Ang pagtatangkang kumuha ng pera gamit ang panloloko sa pamamagitan ng teknolohiya ay may kulong. Sa pag-iwan ng voicemail na iyon, kung saan malinaw niyang sinabi ang peking doktor at peking procedure para humingi ng pera. Hindi lang nagsinungaling si mama. Iniabutan niya ako ng baril na may bala. Ang billing code na binasa niya ay totoo. Para iyon sa laparoscopic appendectomy. Sinearch niya pa sa Google. Nag-effort siya sa panloloko. Mas nag-effort pa siya sa pagnanakaw ng life savings ko kaysa sa pagpapalaki sa akin. Tumingin ako sa oras. 3:05 sa 45 ng madaling araw. Pumunta ako sa banyo at naghilamos ng malamig na tubig. Ang babae sa salamin ay mukhang pagod. Maputla, pero matalim ang mga mata. Kinuha ko ang scrubs ko mula sa closet, navy blue, plansado. Sinuot ko ito at hinigpitan ng tali. Ikinabit ko ang ID badge ko sa dibdib. Pakiramdam ko ay nagsusuot ako ng baluti. Gusto nila ng nurse? Bibigyan ko sila ng nurse. Kinuha ko ang susi at lumabas. Hindi ako papasok sa trabaho. Pupunta ako sa ospital na sinasabi nilang kinaroroonan nila. Oras na para i-verify ang pasyente. Binuhay ko ang makina ng sasakyan. Ang EDSA ng 4:00 ng madaling araw ay parang ghost town. Walang traffic. Madulas ang kalsada dahil sa ambon. Habang nagmamaneho ako, paulit-ulit sa isip ko ang numero. 100,000 pesos. Hindi iyon surgical estimate. Ang hospital bills ay magulo. May butal. May kakaibang totals. Pero ang 500,000, iyon ay isang settlement. Iyon ay balloon payment. Iyon ay bayaran mo kami bago mag-Biyernes o ipapahiya ka namin na numero. Alam ko kung ano talaga to. 3 linggo na ang nakararaan. Dumaan ako sa bahay nila mama para ihatid ang maintenance medicines niya na ako ang nagbayad. Siyempre, nandoon si Bea. Sumisigaw sa telepono sa kusina. Padabog niyang sinara ang pinto nang makita ako, pero hindi siya naging mabilis. Nakita ko ang tumpok ng mga sobre sa mesa. Pulang letra, final notice, BPI Platinum, at Citibank. Ang huling 6 na buwan ay ginugol ni Bea sa pagbibuild ng brand niya sa Bali at Boracay. Business class flights, private villas, designer bikinis na mas mahal pa sa upa ko sa kondo. Nag-post siya ng litrato ng Champagne Towers na may caption na, Blessed. Ang tawag ni Mama doon ay investing in Bea's future. Ang tawag ko doon ay kahibangan. Simple lang ang math. Sinagad ni Bea ang mga credit card para magkunwaring mayaman. Dumating na ang singilan at ang minimum payments ay lumobo na sa isang malaking demand. Hindi nila sinusubukang iligtas ang appendix ni Bea. Sinusubukan nilang iligtas ang credit score niya at ang imahe niya para hindi siya makasuhan. Lumiko ako papasok sa Metropolitan Medical Center. Dati, sunog na sunog ang kalooban ko sa hindi patas na trato. Naaalala ko noong 16 ako, nag-aaral sa kusina para sa college entrance exams hanggang lumabo ang paningin ko. Si Bea, na 12 anyos noon, ay umiiyak dahil gusto niya ng designer gown para sa prom
na hindi naman siya kasali. Napanood ko kung paano himasin ni Mama ang buhok ni Bea. Pinapangakuan na hahanap sila ng pera. Tapos tumingin sa akin si Mama. Tuyo ang mga mata. Pragmatiko. Hindi mo kailangan ng mga ganyan, Elena. Sabi niya habang naggugupit ng kupon. Praktikal ka. Ikaw ang matatag. Katawan mo ay parang kalabaw sa bukid. Kaya mong buhatin ng bigat. Si Bea. Manika yan. Kailangan ng ingat, kundi mababasag. Isang kalabaw. Hayop na, pambungkal ng lupa. Pinapakain mo lang ng sapat para makapagtrabaho. Pero hindi mo minamahal. Hindi mo sinusuklay ang buhok. Sinasaklayan mo ng pamatok. Sa loob ng maraming taon, ang alaalang iyon ay parang basag na bubog sa lalamunan ko. Nag-double shift ako. Nagbayad ako ng student loans. Bumili ako ng kondo. Nag-ipon ako. Akala ko kapag nagtrabaho ako ng maigi, kapag binuhat ko ang lahat ng bigat. Balang araw, titingnan nila ako bilang anak at hindi bilang kasangkapan. Pero hindi mo pinapasalamatan ang kasangkapan. Sinisipa mo lang ito kapag tumigil sa paggana. Pumasok ako sa parking ng ospital. Ang ilaw ng fluorescent ay humuhuni, naghahatid ng mahahabang anino. Ngayong gabi, tapos na ang kalabaw sa pag-aararo. Gusto nila ng pera. Gusto nilang iligtas ko ang manika mula sa basurahan. Sa huling pagkakataon, pinatay ko ang makina. Bumalik ang katahimikan, mabigat at malamig. Hindi ako nandito para magbayad ng bill. Nandito ako para kunin ang official time of death ng pamilya ko. Naglakad ako papunta sa emergency room. Ang amoy ang unang sumalubong sa akin. Alcohol, floor wax, at lumang kape. Ang amoy ng buhay ko. Oras na para magtrabaho. Tahimik ang triage desk. Payapa bago ang rush hour. Dumiretso ako sa patient information window. The important na line, checking on a patient. Sabi ko, pinanatiling profesional ang boses. Bea Mendoza. Na-admit dapat siya sa ER, mga 2 oras na ang nakakaraan. Possible abdominal surgery. Nag-type ang clerk. Ang tunog ng keyboard ay umaalingaw sa lobby. Kumunot ang noo niya. Tumigil. Nag-type ulit. Sorry ma'am. Wala akong record ng kahit sinong Bea Mendoza na na-admit ngayong araw o kahapon. Pakicheck ang trauma log. Baka hindi pa nabibigyan ng kama. Na-check ko na po. Clear ang board. Wala kaming acute abdomen na pumasok buong gabi. Tumango ako. Hindi ito sorpresa. Kumpirmasyon ito. Lumabas na ang lab results. Hindi may sakit ang pasyente. Sinungaling ang pasyente. Salamat. Naglakad ako pabalik sa parking. Ang lamig ng hangin ay tumama sa mukha ko, matalas. Ngayon, para sa localization, inilabas ko ang phone ko. 3 taon na ang nakararaan. Pinilit ni Mama ang buong pamilya na mag-install ng location tracking app tulad ng Life 360. Sabi niya para daw sa safety. Para mahanap namin ang isa't isa sa emergency. Sa totoo lang, tali iyon sa leeg. Gusto niyang malaman kung nasa trabaho ako, kung nasa bar ako, o kung gumagastos ako ng pera na dapat ay ibinibigay ko sa kanila. Pero si Mama ay narcissist. At ang mga narcissist ay may blind spot. Akala nila sila lang ang nanonood. Hindi niya naisip na ang share location setting ay gumagana sa parehong direksyon. Akala niya siya ang CCTV. Nakalimutan niyang siya rin ang footage. Binuksan ko ang app. 2 blue dots ang kumukurap sa mapa. Wala sila sa Metropolitan Medical. Wala sila sa bahay. At nagluluksa. Nasa BGC sila. Sa kanto ng High Street. Nag-zoom in ako. Ang dot ay nakahinto mismo sa Wolfgang's Steakhouse. Isang lugar kung saan ang steak ay nagkakahalaga ng libo-libo. Ang klase ng lugar na pupuntahan mo para sunugin ang pera. Sumakay ako ulit sa kotse. 20 minuto ang biyahe via Kalayaan flyover. Hindi ako nakinig ng radyo. Nakinig ako sa ugong ng gulong at katahimikan ng phone ko. Huminto ako sa tapat ng restaurant. Ang harapang salamin ay floor-to-ceiling, dinesenyo para makita ang mga tao sa loob, para makapagyabang sila. At nandoon sila,
Booth 4, pinakamagandang pwesto. Tumatawa si Bea. Nakatuwad ang ulo niya sa paghalakhak. Bukas ang bibig. May hawak na baso ng red wine. Mukha siyang radyante. Walang bakas ng sakit. Walang iniinda. Kundi ang pamumula ng pisngi, dulot ng mamahaling alak at ginhawa. Hinihiwa ni Mama ang steak na kasing laki ng ladrilyo. Nagsasali ng wine ang stepdad kong si Gary. Nagdiriwang sila. Hindi lang sila kumakain ng hapunan. Ginagastos nila ang pera ko. Ginagastos na nila in advance ang 500,000 na akala nila ay papasok sa account nila anumang minuto. Pinanood ko sila mula sa windshield. Ito ang sandali kung saan ang karamihan ay susugod, sisigaw, itataob ang mesa, magdedemand ng sagot. Pero hindi na pamilya ang tinitingnan ko. Nakatingin ako sa isang parasito na kumakain sa host nito. May sinabi si Mama kay Bea habang sumisenyas gamit ang tinidor. Hindi ko naririnig ang mga salita, pero alam ko ang tono. Nababasa ko ang entitlement sa galaw ng panga niya. Afford naman niya. Wala siyang anak. May utang na loob siya sa atin. Tinamaan ako ng realisasyon. Mas malamig pa sa aircon ng sasakyan. Ito ang economics ng pang-aabuso. Hindi ako kinamumuhian ni Mama. Ang puot ay nangangailangan ng damdamin. Ang puot ay nangangahulugang tao ako sa paningin niya na kayang manakit ng damdamin niya. Hindi ako tao para sa kanya. Ako ay isang appliance. Ako ay toaster. Ako ay water heater. Hindi mo minamahal ang water heater. Hindi mo kinukumusta ang water heater. Umaasa ka lang na may mainit na tubig kapag binuksan mo ang gripo. At kapag nanlamig ang tubig, hindi ka nagluluksa. Hindi ka nagre-reflect sa relasyon nyo. Sinisipa mo ito. Minumura mo. Pinipilit mong gumana. Iyon ang tawag sa telepono. Iyon ang pekeng operasyon. Sinisipa nila ang makina dahil tumigil na itong maglabas ng pera. Tinanggalan nila ako ng pagkatao para bigyang katwiran ang pagnanakaw. Kung ako ay isa lamang resource. Ang pagnanakaw sa akin ay hindi krimen. Isa itong pag-aani. Nakita kong itinaas ni Bea ang baso niya para sa isang toast. Nag-clink sila ng kristal. Enjoy the meal, Bea. Iyan na ang huling pagkaing bibilhin ko para sa'yo. Inilagay ko sa drive ang kambyo. Hindi ako nagmaneho papunta sa kanila. Nagmaneho ako papunta sa bangko. Hindi ako gagawa ng eksena. Gagawa ako ng hiwa. Nagmaneho ako ng ilang bloke papunta sa BPI sa 32nd Street. Alas, 4:45 na ng madaling araw. Madilim ang lobby, ang mga ATM ay umiilaw parang nightlight. Tinawagan ko si Sarah. Branch manager siya. 2 taon na ang nakararaan. Dinala ang asawa niya sa ER ko dahil sa dissected aorta. Ako ang nakapansin nung hindi napansin ng resident doctor. Minadali ko ang scan, dinala siya sa surgery sa loob ng 11 minutes at nailigtas ang buhay niya. Sinabi ni Sarah noon na kung kailangan ko mang maglibing ng bangkay o maglipat ng milyon, siya ang tawagan ko. Sinagot niya sa ikalawang ring. Garalgal pa ang boses sa antok. Elena? Kailangan ko ng conference room. Sabi ko. At kailangan ko ng notaryo ngayon din. Nagsusuot na ako ng sapatos. Kitain mo ako sa side door in 20 minutes. Nagpark ako sa empty lot at naghintay. Ang langit ay nagiging kulay ube na sa ibabaw ng BGC skyline. Nang dumating si Sarah, hindi siya nagtanong. Binuksan niya ang mabigat na salaming pinto at dinisarm ang alarm. Tahimik ang bangko, amoy carpet cleaner at pera. Pumasok kami sa main conference room, isang glass fishbowl sa gitna ng lobby. Kailangan ko ng template, sabi ko habang umuupo sa mahogany na mesa. Hindi standard banking form. Kailangan ko yung boilerplate na ginagamit nyo kapag nagtatanggal kayo ng executive for cause. Release of claims at termination of relationship agreement. Kumurap si Sarah tapos naglakad papunta sa file cabinet niya. Nag-slide siya ng dokumento sa mesa. Mutual Release and Settlement Agreement. Perpekto. Siksik. Nakakatakot. Pinal. Kumuha ako ng itim na ballpen at sinimulang punan ang mga patlang. Party A. Elena.
Mendoza. Party B, Veronica Mendoza, Gary Mendoza, Bea Mendoza. Consideration, PHP, 50,000. Hindi ako magbabayad ng 500,000. Magbabayad ako ng sapat lang para hindi makulong si Bea ng 30 days. Sapat lang para pumirma sila. Kasama sa kontrata, ang permanenteng no contact order, pagtatakwil ng karapatan bilang magulang, at liquidated damages na 2 million pesos kapag nilabag nila ito. Matalas, hindi elegante. Pero para sa mga taong tulad ng magulang ko, mukha itong hatol ng kamatayan. Pinanotaryuhan ito ni Sarah. Tapos tinext ko sila na kitain ako sa bangko. Dala ang mga ID nila. Sinabing may fraud alert na humarang sa wire transfer at kailangan ng personal appearance para makuha ang cash. Nagreply sila agad, puno ng pasasalamat, may halong kayabangan. Sa loob ng glass conference room, dumating sila na hindi amoy ospital, kundi amoy steak, garlic butter, at mamahaling alak. Sumugod si Mama para kunin ang envelope. Pinigilan ko siya. Inilabas ko ang hospital rosters at admission logs. Walang doktor, walang surgery, walang Bea. Tapos, ang credit report, ang utang sa credit card, ang 500,000 na due date ngayong umaga. Pinatugtog ko ang voicemail ni Mama. Sinabi ko sa kanila kung ano iyon. Estafa, falsification of documents, violation ng cybercrime law, isang felony. Napaupo si Mama at humagulgol. Umismid si Bea. Sinubukan ni Gary na manakot. Nabigo siya. Idinulas ko ang kontrata sa mesa. Pirmahan niyo yan at makakakuha kayo ng 50,000 pesos. Manager's check. Isang buwang palugit sa utang niyo. Tumanggi kayo. At tatawagan ko ang piskal ngayon din. Pumirma sila. Tinatakan ito ni Sarah. Kinuha ni Bea ang tseke. Umalis sila. Nag-aaway na agad sa parking lot kung sino ang hahawak ng pera. Naglakad ako palabas sa pagsikat ng araw nang mas magaan kaysa sa naramdaman ko sa nakalipas na 23 taon. Makalipas ang 12 buwan, sa bago kong kondo, nagpipinta ako ng watercolor at hindi pinansin ang mensahe tungkol sa pagsakay ni Mama sa ambulansya. Binura ko ito. Nailibing ko na sila sa mesang iyon sa bangko. Minsan, ang paraan para mabuhay ay ang pagtanggal sa sarili mong pamilya.